Bakit tayo magpapatuloy magbayad ng tax kung hindi naman ito ginagamit ng tao? Matagal na sa history, para na siyang accepted normal sa ating bansa na meron talagang corruption. Sana completely bigyan kami ng tax break. It is not the perfect or the right reason na galawin yung tax because of what's happening right now. Kung bababaan natin yung tax, mas malaki yung matitipid ng mga taong mayaman na. Na-demonize na masyado kasi yung tax sa Pilipinas. Tax is a part of our identity and allegiance to the country. Ang kinokolektang buwis ng pamahalaan mula sa mga mamamayan ay inaasahan po na magagamit ng wasto sa marapat nitong kaulan. Kabilang po rito ang mga proyektong pang-infrastruktura kagaya ng mga flood control projects. Subalit hindi naman po lingid sa kaalaman natin ang mga kasalukuyang kaganapan, lalo na sa atin pong pamahalaan, kung saan unti-unting nabubunyag ang mga katiwalian. Nahahayag po sa atin, o baka nga matagal na nating alam, ang ginagawang pagnanakaw sa haba ng bayan ng mga taong inaasahan at pinagkatiwalaan ng mga mamamayan upang gampanan sana ng tapat ang kanilang mga tungkulin. At dahil po rito, may mga taong nagtatanong at ito nga po ang paksa natin ngayon. Dahil po sa laganap ng mga katiwalian, dapat na bang bawasan o babaan ang halaga ng buwis na sinisingil ng gobyerno sa mga mamamayan? Bago ko po ipakilala ang dalawa nating mga tanyag na mga panauhin, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased. Ang una ko pong ipakikilala ay ang kauna-unahang homegrown Filipino stand-up comedian na nagkaroon ng kanyang sariling Netflix special. Siya po ay host ng medyo serious talk show at ng sarili niyang podcast na Ang Bago Matulog with Red Oliero. Ladies and gentlemen, Mr. Red Oliero. Hello, napakagandang intro na mamangha ako sa na-memorize mong pure Tagalog. So, kami Papa Jackson, parang galing nito. Masyadong seryoso ata ang pinasok namin. Pero, andito ako dahil ang stance ko is ayoko magbayad ng tax. Kasi matagal ko nang ayoko magbayad ng tax. I think marami namang ano. So, sana huwag na taasan. Kasi may nagsasabi na meron na naman dadagdag na tax ngayon. Babaan or completely bigyan kami ng tax break. Yun ang aking stance. Yeah. Okay, maraming salamat po. Ang susunod ko namang ipahikilala ay radio DJ ngayon sa Energy FM at host ng programang Papa Jackson Hello. Po. Palakpakan po natin si Papa Jackson. Wow. Actually, I could have gone to that side, but I think it is not the perfect or the right reason na galawin yung tax because of what's happening right now. Because it sets a bad precedent for the country. So that's my stand. Okay. Hindi na po natin patatagalin. Bibigyan ko na po ng 5 minuto, Sir Red Oliero, para po sa inyong unang pagtindig. Okay. Right away. Okay. Game. So, simple lang naman ako. I think matagal na sa history or para na siyang accepted normal sa ating bansa na meron talagang corruption sa Pilipinas. So, corruption specifically meaning, ayun nga, na tipong may mga funds na dapat gamitin dito pero ginagamit for selfish reasons. No? So, it's very, very, tawag doon, laganap or parang normal na siya sa atin. Parang very normalized na siya sa atin. So, I think yung mga terms na kickback, yung mga terms na pagbubulsa, alam na natin yun lahat. Pero recently nga, sa mga nangyari with yung mga DPWH, mga ghost projects and everything, I think talagang pinamukha sa atin yung reality na talagang inaano natin, which is hindi lang kickback, more of like, hindi na nila ginagawa. Talagang binubulsa na lang talaga nila yung pera. So, ang akin is, the simple fact na bakit tayo magpapatuloy magbayad ng tax kung hindi naman ito ginagamit ng tama. Ang pinaka-engot na metaphor ko dyan is pag umorder ka ng pagkain, kunwari, umorder ka ng pizza, tapos dumating sa iyo yung pizza, walang cheese, walang topping, tas yung crust lang, syempre hihingi ka ng refund, di ba? Or magreklamo ka. So I think yun lang yung basic stance ko about it. Nagbabayad tayo for something, hindi natin nakukuha,
matagal na nating hindi nakukuha, nagiging normal na siya. We were patient with it. So, why are we still, right now, na pinamukha sa atin kung gaano pala talaga siya kagrabe? Alam mo yun, ine-expect mo na siya, normal na siya, alam mo nangyayari na siya, and yet nagulat ka pa rin kung gaano kagrabe or gaano ka-severe yung corruption. So, parang I think, for taxpayers, I think it's a very good way to say na you should listen to us is by doing it. Well, sana. Well, wala naman tayo talagang choice di ba? Kung, ako magpa-file akong tax for VAT this month So, tawag doon, para siyang magandang statement to say na parang, oy guys, please, huwag yun ang pagpatuloy itong na to. Kasi kung hindi, we demand na sana, kung hindi naman ginagastos na maayos, we demand sana na huwag yun ang kunin yung tax. Parang gano'n. Yun. That's it. Di ko alam kung 5 minutes yun. Or... Okay. Cross-examination po. Ako, ang pinanggagalingan ko why I do not agree, it's not the right reason para galawin yung tax natin. Kasi number one, Sir, excuse me po. Cross-examination po muna tayo, so magtatanong po muna. magtatanong ako sa kanya. Nag-memorize pa naman. Naintindihan niya Naiintindihan ko So, kung bababaan natin yung, Red, kung bababaan natin yung tax, hindi ba it's a double-edged sword sa atin yun? Kasi, the other side, positive yun sa ating mahihirap. No? Sana tayo mga sakto lang. Pero on the other side, you are enriching the rich din. Kasi mas malaki yung matitipid ng mga taong mayaman na. Oh. And the service, di ba? Kasi yung mga service na papunta sa kanila, wala naman silang pakialam dyan Pero really care kung yung lansangan natin sa Metro Manila, lubak-lubak. Di ba sila lalakad dyan So, para sa akin, pag binawasan natin yung following the logic na yung corrupt sila, pag binawasan natin yung service sa taong bayan, as a result na babawasan yung tax, ang magsasuffer talaga niyan yung mahihirap. So that's my stand sa part na yun. Well, para kasing ang akin, right now, hindi siya ginagastos din ng maayos. So I feel like mas gusto ko ng bawasan yung tax, babaan yung tax to a point na I guess siguro ma-service lang yung dapat ma-service. Tapos yung mga, I think, well, nakita mo naman ngayon, sa projects, parang minsan 100% or 80% nangukurakot. So I think, yung part lang na yun, dapat at least mabigyan ng relief ba yung tao. Parang ganun. The problem with us right now is, ang nakikita natin corruption is DPWH pa lang. Oh, yun nga Wala pa dyan yung customs, wala pa dyan yung BIR. Yung customs, alam na. Wala pa dyan yung DOH. So malaki yan. Oo. But then again, na-demonize na masyado kasi yung tax sa Pilipinas It has given a negative clout already na feeling ng tao, pag tinataksan tayo, kinakawawa tayo. But then again, we have to remember that our tax is a part of our identity and allegiance to the country. Case in point, when you go to America, you say yes to a bigger tax Pero ba't gusto mo doon? When you go to other countries, say for example, you go to Germany, you agree, you swear your allegiance to a country that will tax you bigger than the Philippines. Pero ba't gusto mo doon? Kasi alam mo that the service is going exactly to where it's supposed to be. So it's not the tax that's the culprit. It's the mismanagement of the tax. Okay, sorry. Cross-examination, sir. Oo nga pala, sorry. I think tama. Hindi talaga. I think parehas naman yung point namin. So, hindi na kailangan yung debate. Tapos na. Totoo. Walang kwenta. Tapos na. Nag-agree ako Kaya lang, Tama, yung reason tama. lang yung reason Tama. Pero kasi I think, whatever pressure na mabigay natin to make our public servant, public officials, perform better, would be great. And I think ito lang yung naisip ng mga tao din na two birds and one stone, relief din for people, ma-alleviate yung rage, yung galit. At the same time, it's pressure for them to perform better. Kasi tama naman, hindi naman talaga yung tax. It's the ones who are using it is the problem. Ngayon, ang tanong, anong penalty mo sa mga taong
hindi ginagamit yun. Di ba? So, it could be, well, my stance right now is tipong, huwag sila bigyan ng pang-kickback nila. Kumbaga, take away the candy from the baby. Di ba? Parang ganun. Yun lang. May tanong po ba kay Papa Jackson? Wala. Ito lang ang first episode mo na mag-agree kami sa Actually, tapos na to eh. 5 minutes ka pa. Dito na nagtatapos to. Outro na tayo. My ganito, my take is, I completely, it's completely warranted na yung emosyon ng tao ngayon mataas talaga. Diba? Filipinos are naturally emotional. Diba? Case in point, tayo lang yung tipo ng tao sa mundo na kapag umiyak tayo pag may libing, kala mo sasama ka sa namatay. Ganun tayo umiyak eh. In a sense, emotional tayo na galit na galit tayo pag may nangyayari. At the same time, kaya natin magpatawad eh. Problema sa atin to eh. We have recycled many politicians over and over again. Yes. Politicians whom we know committed a crime para mawala yung tiwala natin. And yet, we recycled them. They're there. Nandyan sila. Nakapwesto pa rin sila. And then, we cry foul kapag may ginawa sa atin. But they have history eh. So, I agree with Red na it's not the tax eh. It's the penalty on people. And dapat yung penalty, dapat tangible eh. It has to be tangible. Hindi dapat yung kinulong kasi alam naman natin sa Pilipinas, corrupt din yung prison system natin. Yes. Di ba? Kung maalala nyo, may mayamang nakakulong, nahuli sa Tagaytay, nagbubulalo. Di ba? So, nakakalabas eh. So, people who are rich na jail, hindi naman talaga nagsasuffer. Yeah. Nawalan lang sila ng certain benefits in life, but they're living way better kaysa yung nakatira sa squatters area. Yes. Siguro, Papa Jackson, for your round 2, na-mention mo kanina na hindi pa ito yung perfect time para babaan yung tax. Siguro elaborate po natin doon sa part. Well, we cannot be emotional about touching our taxation in the Philippines, which we are. As a Filipino people, emotional tayo. No? Hindi talaga dapat tayo emotional kasi yung gaya na sinabi ko kanina, it sets a bad precedent. Number one, the country will never do it. Maganda yung yung we put pressure to the government, so the government will do something to appease us. But the government will not do it in this instance. Why? Because it's an admission that the government is collapsing. Yeah. Pag binalik nila yung, if they take a step back sa tax natin, inaamin nila na may mali sa ginagawa nila. It's an admission. Oo nga. To appease us. Now, what's stopping the people from asking another emotional approach kung sakasakaling meron na namang mangyayari sa bansa natin? Case in point, Bangladesh. Ang Bangladesh, meron silang policy na kung saan yung mga kamag-anak, 30% of yung trabaho ng bansa mapunta sa kamag-anak ng mga taong lumaban para sa kalayaan nila. So nagrally ang taong bayan. So to appease the people, inabolish ng Congress nila yung 30% quota na yan para sa mga nakipaglaban. Ibinalik yung babaeng leader nila. So it was done out of emotion. Hindi siya pinag-aralan. So what happens? People responded emotionally as well. It is something that we do not do. Alam mo, tama na nag-rally tayo, we go out on the streets, we cry our aspirations for the Philippines to change. Pero ayoko rin mangyari sa atin yung sa Nepal, sa Indonesia, that we break our sidewalks, our buildings, we burn our... Di ba? Rather, let's burn the person who stole from us, not the building in itself. So, feeling ko, as much as possible, we cannot have an emotional approach to it. Yun nga lang. Kaya siguro, ang posisyon ni Red ay ganito kasi napabagalan tayo eh. Napabagalan tayo. Sobrang bagal. I mean, sa puntong ito, there has to be a tangible justice served sa atin. Diba? Ano man lang siguro yung... Kasi parang ngayon, pinapahalagahan pa natin yung parliamentary courtesy. Hindi siya pwedeng tanungin. Kasi kahit alam na natin lahat na the road leads to one person, kasi may courtesy. So people is crying foul dun sa, di ba, sa part na yun.
Sir Ed, may question po kayo. Wala. Very Wala. clear. Okay na. Very clear. Mga gusto nang kumain. De, joke lang. Very clear na very clear. Pwede na ako mag-ano. Round 3. Okay, round 3 na. Siya na lang tanawin natin. Bakit mo kayo pinag-aaway? Hindi, I agree. Pucha, Papa Jackson, for sure, nasa ano kayo, ilang years na kayo rurok ng Filipino emotion. Diyos ko, pag mga sa letters pala na inaano nyo, alam na alam nyo paano gumagalaw ang Filipino-minded. Sobrang agree. I don't think I can debate na tayo, emotional tayo, and in a way to a fault din. Like, ang bilis natin mag-rally, at the same time, bilis natin makalimot, ang bilis natin mag-forgive. Totoo yan. Yeah, yun yung pinaka... Sobrang dali natin Grabe. sobrang bilis natin magpatawad. Ang bilis. We end up electing the same people. Mismo. Kanina may analogy ka, like, pag umorder ka ng Pizza. di ba? Tama naman, you ask for refund, and that's exactly where you're coming from. Ako naman, ang analogy ko, convenience store, na pag nanakawan yung loob, dapat ba babawasan mo yung paninda? Or maglagay ka ng security guard? Yan. Tama. Dapat ba bawasan mo yung presyo ng goods na tama naman? Tawag nito, right to its price? Or lagyan mo ng security yung convenience store? Yes. Okay na to, no? So, I agree. Actually, we want the same thing eh. The same thing Oo, naman. I I think mean, different ways lang to If do it it. can happen, I hope the tax will go down, Yeah. but not in a manner na ito yung dahilan. Yes. Siguro darating yung panahon na binabaan yung tax kasi hindi na kailangan ng gobyerno ng sobrang pera dahil naibigay na sa atin lahat. Yep. We have good sidewalks. Alam mo, may guilty pleasure is I travel a lot. No? Nagta-travel ako. I always say this, no? Sa ibang bansa, they have tamed their rivers already. They have developed their mountains. Akyat ka ng bundok ng China, may Burger King sa taas. That's how developed they are. Nasa pasarapan na sila. Tayo, diki pa lang, hindi natin matapos-tapos. Wala pa. Diba? Diki pa lang, hindi natin matapos-tapos. I was in Vietnam 15 years ago. I was there last year several times. They're far better than us. Layo, no? Ang layo na. I was in, Saigon. Di ba? Ang layo na. Kala ko mas maundad kami tayo sa kanya. Di ba? Anong pagkakaiba nila sa atin? Accountability. Yeah. In Japan, 2 years ago, there is a city, a prefecture in Japan that they cannot account. I think it's $18,000 if I'm not mistaken. The prefecture, yung municipality, cannot account $18,000, ha? What did they do? They all resigned. Yung sa isang bansa, for crying out loud, maliit lang ang 18,000 pesos, ha? Sa isang bansa, and yet they resigned. Why? Kasi marunong silang mahiya. Now, saan nagagaling yung hiya? Because people demand accountability. Sa bansa natin kasi hindi eh. Wala. Di ba? We are so polarized. Ang bansa natin, we are so polarized that we choose one from two things. Kahit pareho mong ayaw, pag ayaw mong isa, gusto mo na yung isang hindi mo gaanong ayaw. Yeah. Masyado tayong 1 and 0. Totoo, di ba? Hindi tayo pwedeng, patulad nung September 21, nag-rally tayo. Akala natin para sa bansa. Pero nandun pa rin, meron pa rin nagpunta ron para mangampanya. I mean, Yes. why? Parati naman. Why earn some political capital sa isang rally na alam mo na ang tao sumisigol na pagnakawan? Okay na talaga to eh. Totoo lang. Actually, nireserve ko yung mga question ko para sa kasunod nating episode. Kasi usually... para rin lang ma-echo ko rin yung thought. Tsaka parang ibabalik ko rin dun sa stance ko. No? I think kasi, a lot of the things na nangyayari, lalo na sa Pilipinas, yung pagiging emotional natin, easy to forgive, easy to kalimot. Buti nga, wala na si Pacquiao na di na lumalaban si Pacquiao. Lalaban siya ulit sa 2026. Pero hindi na as blockbuster laban ni Pacquiao. Kasi para sa akin, pag lumalaban si Pacquiao, nagre-reset yung bansa eh. Yun yung mga nangyari sa mga scandal before kapag merong intense na nangyari. Pag lumaban si Pacquiao, tapos na. Wala nang tumitigil yung bansa. Tumitigil yung bansa. Walang nangyayari. So, ngayon, hintayin na lang natin kung sinong love team magbe-break ulit. Parang ganun yung nangyayari. Totoo yan. Oo. Di ko alam kung mismo. Baka ano yun eh. Baka transaction ng mga... we are so attached to what's happening to the lives of other people. Di ba na we get entertained easily and we forget the national issues. Yeah. Ang Pinay kasi sobrang tayong masayahin eh. Yeah. Yung emotional na side natin, sobrang tayong malulungkutin, sobrang magagalitin, sobrang rin tayong masasayahin. Tayo lang hindi mo ng tao na kaya natin mag-inuman sa gitna ng baha eh.
Pero yun din kasi I think yung mentality ng Pilipino na that makes us so, how do you say this, susceptible to being victimized this way, no? Kasi we are escapists. Eh. Totoo. Yeah. So, ako, nagbe-benefit ako dyan. Stand-up comedian ako. Ang pinipedal ko escape ka nila eh. Exactly. I'm an escape, di ba? Tapos, if ever merong issues na ganyan, technically, pabor ako. Kasi ako, if may scandal na galit lahat ng tao, pag-uusapan ko lang yun, magiging highly coveted kagad yung show ko. Pag sinabi kong may jokes ako tungkol sa DPWH scandal, bubili kagad silang ticket, di ba? So, beneficial talaga siya sa akin. Pero kasi, yun yung type of behavior ng Pilipino na I think na may victimize tayo because we want to escape. We will tackle all of these topics at some point in time. Pero even kahit sa mga family reunion natin, may shelf life siya eh. Pag nag-bring up na si Tito at si Tita ng political topics, tapos sa next family reunion, yun na naman yung mangyayari. Magkakaroon niya ng rule na, teka lang wag na muna masyadong bawal na politics ngayon kasi nag-away kayo last time eh. Parang ganun. Which is sayang because it's a good time to have discourse, good time to have awareness sa sa issues natin. Kahit ako, as a content creator and comedian, if I talk about it too much, nagkakaroon ng fatigue. May literal na fatigue. Burnout. May burnout, di ba? So ako, pinipili ko minsan sino munang topic natin ngayon. Hindi pwedeng lahatan. Magkaka-burnout sila. Everything. So yun yung problema natin as Pilipino. Ngayon, knowing na we are very susceptible to this, and we are very makakalimutin or mabilis mag-move on type of people, or dahil mabilis tayo mag-move, dahil ayaw lang natin talagang i-touch yung subject na to. Something permanent or something would deal a lot of damage would be babaan nga yung tax. Para lang, bago tayo makalimot ulit, gawin na natin to. Parang ganun. Para at least, pag nakalimot na yung mga taong hindi na sila nagrarally, hindi na sila nagpo-post sa Facebook, merong something hanging over the heads of these people who are not performing well in government. Yun yung, I think, in theory, na kung bakit yun yung stance ko. Yun. Okay. May mga question pa po ba kayo sa isa't isa? Wala naman, okay naman kami. Okay naman kami. Actually, no problema ako paano ko siya i-outro. Kasi inintroduce ko siya as debate. Siguro tawagin natin tong Let's Agree with Each Other episode. It's a dialogue more than... Pero ang ganda rin nung ni-raise ni Papa Jackson, no? When we travel, doon mo talaga nararamdaman na. Difference. Bano talaga tayo, no? But now, kasi dati, the first time I traveled was in Thailand. So naisip ko, mas maunlad naman talaga itong bansa na to. Without knowing anything. Kasi I was still in college noong time na yun. The first time, the second country I went to was Hong Kong. Tapos naisip ko, mayaman talaga itong bansang to. And then Malaysia. Inisip ko Malaysia. Kapantay lang natin. Yun yung pakiramdam ko When I went to Kuala Lumpur, ang ganda. Mas maganda pa yung public transportation. Maganda yung airport nila, mas maganda yung sidewalk nila. So parang doon ka na nagkaka-feeling na parang, teka lang, pag bumabalik ako sa bansa natin, dekotse ako eh. Kasi sinisip ko, bakit nga ba ako dekotse dito? Pero pag pumunta akong Singapore, talagang luxury ang kotse, di ba? Parang ganun-ganun. So now, when you're getting into all of these things na anong ginagawa ng gobyerno nila, tapos anong ginagawa ng gobyerno natin, compare mo nang bigla. So recently, pumunta ako yung sabi ko sa Saigon, na akala ko parang, ito, kakagera lang nito, no? 70s. First na malaki na major, for sure. Hindi pa kasi tali, ang huling major gera natin, 40s, 50s, World War II. So parang, ito mga to for sure. Hindi pa nakaka-recover to. Kasi ang akala ko, parang pupunta lang kami sa mga war museums, mga ganon. Hindi. Ang ganda na eh. Ganda siya. Very walkable. Public transportation is very accessible. Very cheap. Ang Grab nila ron, parang you can go to places 80 pesos, 100 pesos. Malalayong lugar to May traffic, pero very walkable yung cities. Hindi mabaho. Like, dumadaan kami sa mga dumpster sites nila, yung waste management nila, maganda. Mga stuff like that, na little things that add up, na sana nasa Pilipinas. Kasi right now, papunta na ako dito, titignan mo, ano ba yung sidewalk natin malalakaran? Wala eh. Sobrang konti lang eh. May nakapark pa. May poste. May kabling nakaganon. May joke akong ganyan dati na mahilig tayo magsabi ng ingat. Kasi alam natin, may treachery papuntang bahay mo na pwedeng marami mangyari sa'yo eh. Kahit nga lang naglalakad ka from parking,
from venue to parking, sasabihan mo yung kaibigan mo ng ingat eh. 'Di ba? It's such a nice sentiment because alam natin, maraming pwede mangyari. Pwede kang maglakad, pwedeng sumubsob sa yung paa mo sa paddle, as magka-leptospirosis ka, mga ganong klase. Pwede kang yung lalakad ka sa sidewalk tapos may poste, matamaan ka ng ihi ng taong grasa doon or something, 'di ba? Ang dami pwede mangyari sa'yo, makapakantay, 'di ba? So para sa akin ano talaga, yung mga basic stuff na ganoon lang kaliit, sana talaga may improvement doon. We need to pressure them to do that. Okay. Papa Jackson, may question pa po kayo. Hindi ako magtatanong, but because I agree kasi nakikita ko naman when I travel. Because leaders from other country, tinatapalan nila yung mata ng taong bayan nila with good service. Diba? Which you will have little room to complain eh. Yeah. Ang problema sa atin, mahilig tayo sa AKAP, AX, MAIP. Ako, I never like this, itong mga bigay-bigay na to because it's not solving anything long-term. Yeah. Diba? Alam naman natin eh. Marami dyan yung mga nagpa-picture lang, naglinis ng kalsada. Diba? Iba nga dyan nakuha, nagpariband lang eh. It's not really for livelihood eh. Because hindi natin inaaral na ang perang hindi mo naman pinaghihirapan, hindi mo iingatan eh. You get free money from the government. You are not really going to take care of it. You are not going to use it dun sa yung umangat yung antas ng pamumuhay mo. Gagamitin mo lang siya because it's free money eh. Sanay kang humasel eh. Ang ending, nagiging mabango sa atin yung mga politiko na nagbigay nun. Yeah. So, natatakpan na yung we don't look past, di ba, beyond yung binigay sa atin na pera. Patronage politics, ang tawag natin dyan. Yeah. Pag nabigyan ka ng, di ba, ng kaunting relief, okay na, mabango na. Kaya Ayuda gaming. ayuda gaming eh, tama, di ba? So, sana dumating yung punto na the government will, yung the result of government's work will speak for itself. Yeah. Tama, yung binabanggit ni Red na bangketa, wala naman tayong maayos na bangketa sa Pilipinas eh. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Why do we allow na bubungkalin ng isang water service company ang kalsada and it will last for 6 months. Yes. And them not being penalized. Bakit natin hinahayaan na magtayo ng poste sa gitna ng bangketa ang isang telephone company without them having to answer to the public? Why is it normal? Bakit natin kasi nag-trickle down na sa society natin yung corruption eh. Ultimo tayo gumagawa na. We are now a culprit and the victim of the society that's set by our leaders. So, pakiramdam ko, ang layo na ng topic natin, pero pakiramdam ko, it has everything to do. Yung pressure, kasi I agree with Red na bigyan natin ng pressure. I just don't agree dun sa bawasan yung tax. I guess, bawasan natin yan para sa akin for the right reason. Hindi dahil emotional tayo. Pero ang gusto kong ibigay na pressure sa government is yung accountability that if you do not perform well, we are not going to vote you the next term. Yes. Malaking bagay yun. Actually, yun talaga. Yun eh. Ang problema sa atin, we get entertained by magagandang picture, sayo-sayo, kanta-kanta. Pa-concert. That is so much alien to the nature of what they're going to do pag nakaupo na sila. Hindi natin naiisip yun, di ba? Oo. Tsaka mahilig tayo sa kilala mo ba ako system? Pag kilala mo, kahit di magaling, boboto mo. Boboto mo yun kasi para may link ka sa kanya eh. Exactly. Yan, padrino system. Kilala ng tito ko I yun. mean, kung matalino tayong boboto, ang layo na ng topic, but why did we lose? Why did we lose Heidi Mendoza Yes, exactly. in this election? Yeah. I can name like several senators that shouldn't be there. Huh? And we lost her. Why? Yes, Kasi hindi natin inaaral kung ano yung pedigree ng taong tumatakbo. And then we cry foul. Yeah. Tapos nagka-trouble pa yan si Heidi because people were emotional about one of his decisions, di ba? Which is not parang thinking na parang dyan nyo pa siya in-execute, di ba? Sa issue na yun. Wherein, alam mo yun, ang dami-dami niyang pros kaysa mga nanalo, di ba? Exactly. Well, tungkol kay Heidi Mendoza itong episode na.
Tumakbo ka ulit. Hindi, actually, yung mga question ko po naka-reserve po para dun sa susunod na episode. Pero bago po natin itong tapusin, balikan lang natin yung napag-usapan kanina. Kasalanan ng gobyerno lahat. Yun yung basic agreement sa dulo. Yeah. Well, actually, ito po, maganda ko siguro matanong ko sa inyo. Yes. Sang-ayon, hindi po ba kayo sang-ayon na dun sa konsepto ng ayuda o dapat na bang tanggalin yung ayuda? Oh, ako, I think ayuda, nararapat dapat yan. Hindi yung tipong, alam mo, may tumakbo nga sa Muntinlupa dati na konsel eh. Na ang nickname niya Pansit eh. Kasi namimigay lang siya ng pansit eh. Tapos to a point na may isang time na biglaan siyang biglaan siya nag-motorcade. Tapos nalimutan nila yung, nagkulang yung pansit na niluto nila. Namigay sila ng mga Mickey na hindi luto. Ganong level, Totoo diba? yun na lang. Oo. To the point din na dati may nanalo rin sa amin, sa Muntinlupa na mayor na ang thing niya is namibigay siyang tubig parate. Tapos ako parang isip ko, yung tubig na yun galing din naman sa taxpayer money. So bakit parang kinikredit mo na parang blessing to galing kay Santa Claus na binibigay mo sa mga tao dahil sa'yo, di ba? So para sa akin ayuda is great because nagkaroon tayo ginawa ng karumal-dumal yung sitwasyon ng mga tao na may marami talagang walang-wala dyan na talagang nakadepende sila roon. So, ang masaklap is ayuda is being done para mag-promote. Ang sinusolve nilang problem is because they were incompetent in their job anyway. Diba? So, parang literal na ginigisa ka sarili mong mantika. Ginawang campaign material yung ayuda. I think ang problema is yung education or parang yan na naman yung keyword na education kasi ang elitista ng dating eh, no? Pero I think dapat informed yung mga tao na, yun nasa sitwasyon kayo na ganyan. Kasi binibigyan nila, try nila gawan ng value, yung ayuda, yung maliit na bagay na bibigay nila sa'yo. Parang ganun. I don't know how, kung paano It is attached to yung politician kasi. Magkwentahan nga tayo. Let's do the math. Halimbawa, matalino tayo sa math. Kwentahin natin yung amount ng ayuda na binibigay natin sa buong bansa. Exactly. And then, we equate that into salary increase. Pareho lang eh. Hindi mo lang idagdag sa sweldo para yung tao masipag, sumweldo ng maayos. Kaysa sa atin, di ba, alam mo, by giving ayuda, instead of elevating the lives of the poor, we are romanticizing yung poverty. Yeah. We should stop that. Yes. Yung romanticizing the poverty na, mahirap kayo ha. Wait, meron kayong 4-5 every quarter. Bakit? So parang may konsuelo kapag mahirap ka. Yeah. Hindi ba dapat hanapan mo yung mahirap nang pwede niya ikatrabaho? Di ba? I don't know if you're Catholic or whatnot. Nasa Biblia yan eh. Hindi, I'm not big with the Bible ha. Hindi para ilagay natin. Pero bigyan mo nilang bat kaysa bigyan mo na isda. Yun yung... Narinig ko sa networking yan eh. So, mag-downline na isa. Sabi ko nga parang bebenta mo yan. Nasa front row ba si Papa Jackson? Ayun, yun yung problema, I think main point yun. Kung kinwantify mo nga naman, di ba? Tapos bata kong pinagalan ng sweldo. Pero kasi, yun nga, ba't nila ginagawa yun? Because masyadong empowering ang sweldo. Pag binigyan mo sila ng tamang wages, they won't be controlled. They won't be susceptible to manipulation. Kontrolado sila ng mga business, malalaking business owners. Yeah. Yun din. So medyo mahirap siyang i-tackle. Okay, maraming salamat po sa inyong dalawa. Ika-cancel ko na tong outro ko kasi sasabihin ko sana hindi kayo nagkapikunan. Hindi naman kayo nagkapikunan. So, sa susunod pong episode ay may mga katanungan pa po tayo para po sa kanilang dalawa. Makasama pa po natin sila pero sa ngayon, sige, pagpapatuloy po natin ang ating diskusyon sa susunod ng episode. Muli, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased.